Diyos, mapapuinan, patuloy ka namin mayayag sa buhay ng Pastor sa amin, at nanalangin po ang Ama, ano man ang mga kapahayagan mo, ano man ang mga salita ang yayag mo sa amin, kalagitang lead us by the Holy Spirit, and the wisdom, the knowledge, and the power, be manifest, Lord God, sa buhay namin. Open our hearts, open our spirit, open our soul, God, towards your word, at naniniwala kami, O Diyos, na habang kami nakikinig, iko-comfort mo kami, at ikaw lang ako, Diyos, ang muli na magsasalita at mamulisan sa amin. Salamat maraming Diyos. Ama namin Diyos na nasa langit, kami po'y nagpapasalamat sa pinakamagandang araw na ibinigay mo sa amin. You have said to us, O Lord God, a day of rest, a day of worship, a day to praise you, Father God. Hayaan, O Diyos, na aming magsamba ang lahat ng mga paglilingkod na ginagawa namin, naway naging marapat sa iyong lahat. At ikaw, Diyos, ang aming nadakilan at naitaas sa aming mga buhay. Aming Ama, whatever words that we will hear today, let these words be a word of your mouth, be a words of your lips, O God. At hayaan mo i-anoint mo, Panginoong Diyos, ang iyong likod na gagamitin. Itago mo ako sa iyong likuran, at ikaw lamang ang mahayag sa aming kalagitnaan. Pagpalain mo rin, O Diyos, ang walang sawang mga kamay na nagbibigay ng alam na ikabot handog para sa iyong gawain. Ibalik mo ito ng siksik, nag-umapaw na pagpapala. Ito pong aming dalangin na ibinabalik sa iyong mapuling pagsama sa pangalan po ng aming Panginoon Jesus. Amen. Palakpakan po natin ang aming masasalamat. Praise the Lord. To all our church members, ako po'y nagpapasalamat na mabuti sa inyo sa ginawa po ninyong participation for our Thanksgiving service celebration last Lord's Day. Salamat po sa inyong lahat na nakisama. We are we are preparing for our next celebration, which is our gift giving this coming December, and then January will be our anniversary celebration. Hallelujah. So nawa ay patuloy po natin dalangin na maging matagumpay pa, mas lalo pang patnubayan ng Diyos at ingatan ng Panginoon ang ating magiging mga gawain na darating sa ating iglesia. Sa mga miyembro po, please, kung wala man po kayong maibibigay na contribution, huwag po kayong mag-alala. We are not, hindi po kami nagbibigay ng burden sa mga kapatiran o sa mga workers man, na kahit na wala po kayong naibibigay, naiaamba for the celebration, o anumang celebration na kinakandak sa ating iglesia, it is okay. Wala pong diferensya yun. Wala pong magiging problema doon. Amen. Sapagkat alam naman po natin na lahat tayo ay dumaraan sa may mga problema, may mga pagsubok. Kaya kung may mga contribution, sapat na sabihin natin na, pasensya na kayo, wala po akong may abot ngayon. Bawi na lang ako next time. Yun na po yun. At kung hindi man po, naniniwala naman ako na kung ang intention po natin talaga ay sumuporta sa gawain ng Panginoon, God will provide. Yung Diyos ang magkakaroon dito sa atin. Kaya, wag po natin, I request all the church members, wag po tayong maging maramdamin. Amen. Dahil wala po sa church natin, kung meron pong namimilit sa inyo sa church, ay, mabigay kayo, sabihin niyo po sa akin, then I will be the one who will, Pero wala pong ganyan. Wala pong sapilitan at wala pong anumang bagay na pwersahin po kayo na magbigay para sa gawain ng Diyos. Kung meron. Kung wala, it's okay. May daraos po ang lahat ng mga selebrasyon sa church natin ng matagumpay. At alam po, ang Diyos ang nagpo-provide. Hallelujah! Pero please, nakikiusapin po kami na kahit wala kayong nag-iambag, kumain kayo. Pagkain yun eh. Pagpapalaan ng Panginoon yun, huwag yung idadamay pati pagkain, wala ka kasi na i-contribute, kaya uwi na lang. Huwag kong ganyan. Hindi magugustuhan ng Panginoon ang ugali natin ganyan. At hindi tayo lumalagok sa pananampalataya natin. I am not speaking of this to make you, para masakitan po kayo. Hindi po.
gusto ko lamang linawin sa inyo na ano man ang inihanda nating pagkain, ang pagkain iyon ay para sa lahat. Hindi po yun sa lahat na nag-contribute. Hallelujah. Actually, nung last celebration po natin ng Thanksgiving, inayos na po namin ang pagkain. Pero umalpak pa rin. Kasi meron pong hindi sumunod kung sa mga napag-usapan po namin. Pasensya na po kayo. Pero kasi ang pinag-usapan po namin talaga, the workers will not, hindi po dapat sila makialam sa food last week. Kasi ang ano po namin talaga noon is from table. Mula dito, pagkatapos po nitong table na to, ito naman table na ito. Palit-palit po yan. Dapat, ganun po dapat ang ano yan. Kaya po may nagsaserve sa inyo ng soup, yung hindi pa po nakakapila ng pagkain, ay magsusup muna po kayo. So yun po yun talagang, kaya kung na-disappoint po kayo last week nga sa ating celebration because of the food, ay hindi po ganun talaga yung pinag-usapan namin when it comes for serving the food. Kasi gusto namin maisaayos, gusto po namin talaga na, pero sa salamat naman sa Panginoon at lahat naman po ay nakakain. Amen. Lahat ng nandito ay nakakain. But next time, nakikiusap po ako bilang isang pastor ng church natin na kung may pagkain, wala ka man na ibigay, kumain ka. Amen? Kasi yung pagkain na yun para sa lahat. Hallelujah. At yung pagkain na yun, ibinigay ng Panginoon. Huwag natin idadamay. Okay? Huwag niyo po idadamay. Kaya kung wala po kayong naibibigay, huwag po kayong mag-alala. Aayos lang po yun. Naiintindihan po yan ng Panginoon. Hallelujah. Pero, isa lang po ang ipinapakiusap ko sa inyo. Kung gusto talaga natin makapagbigay, manalangin kayo. Lord, pagpalangin mo ako. Kasi gusto ko rin magpalangin ang iglesia. Kasi gusto ko magamit sa iyong church. Amen. Ayoko po kasi yung may nababalitaan na, kasi ganito, kaya hindi kumain si sister kasi wala daw siyang naibigay. Parang naano po ako doon, parang, kaya yung last week, alam ng mga kapatiran na hindi agad ako nakakain. And I eat after. Lahat po kayo nakauwi na, yung mga kapatiran natin nakauwi, tsaka pa lang po ako kumain. Hallelujah. Kaya yung nakain po ninyo, hindi ko nakain. Kasi hindi nyo ako tiniran. It's okay. Ang importante sa akin, nakakain po kayo. Kasi okay lang naman, di ba? Kung ano yung natira, kasi magkain pa rin yung natira. Amen? And actually, marami po natira. At pinag-uwi po namin, di ba? Kaya, sobra-sobra po ang pagkain. Kaya, huwag po kayo mag-alala kahit wala kayong maibigay. Okay? Kung inihirapan kayo ng workers, wala naman ibigay, kumakain. Hayaan niyo po sila. Ang nagpapakain sa iyo, ang Panginoon, hindi siya. Okay? So, totoo lang. Amen? Sa church, walang tampo-tampo kasi ang pagtatampo sa diablo. Kaya kapag nagtatampo kayo, may devil inside you. Hallelujah. Kaya rebuke niyo po yan. Huwag niyo hayaang maghari si tampo. Amen. Sa puso ng bawat sa atin. Hallelujah. Kung wala tayong may bigay next time, kung wala tayong may bigay, ayos lang. Hallelujah. Amen. Kasi gano'n naman Di ba katulad lalo nagpakain ng Panginoon ng 5,000 katao? Sino naman may pagkain? Yung bata. Meron siya 5 tinapay at 2 isda. At sabi ng Panginoon, paupuin sila ng 5, 10, 10. Kayong magbigay ng pagkain sa kanila. Nakarinig po ba kayo ng mga nagsalita doon sa mga taong nakabunan? Ay, nakakaya. Hindi ako nakapagbigay. Tapos pag umiimo na hindi ka nakakain, kaya nga gutom na gutom ako kasi hindi ako kumain doon kasi wala ko na ibigay. Kasalanan ko pa ngayon na hindi ka nakakain. Huwag mong ganyan. Nagkakasala po tayo lalo. Pag may pagkain, kumain. Kapag walang pagkain, nga. Yun lang yun. Hallelujah. Walang pagkain Para tayo walang pagkain. Hallelujah. Hallelujah. Pero kapag may pagkain yan bigay ng Panginoon. Pag nagtampo ang Panginoon sa atin, mas lalo tayo kawawa. Hallelujah. Kaya kahit na wala kayo maibigay, ayos lang. Hallelujah. Kasi marami pa naman ang pagkakataon. Hindi ako nakapagbigay yan. Babawi ako next time.
Paano kung next time wala pa rin akong pera? May next time pa! Hanggang buhay ka may next time. Amin ba? O hindi ka nakapagbigay. Hindi talaga wala ka may bibigay. Maghugas ako ng pinggan. Magligpit ako. Magwalis ako. Hindi naibigay na ako. Di ba sa restaurant pag wala kang pambayad, anong gagawin mo? Hugas ka ng pinggan. Amen! O ngayon, kahit maghugas ng pinggan, okay lang! Gusto mo, meron ka pang pasyaron? Meron! Hallelujah! May baka ka pang plastic dyan. Kung may plastic ka, may pasyaron kami sa'yo. Hallelujah! Don't worry. Kaya, kasi gusto ko po maging masaya tayo. Whenever we have celebration, dapat masaya tayo. Wala man tayong naibibigay, wala man tayong nai-contribute, ayos lang yan. Hallelujah! Maitadaos at maitadaos. Hallelujah! Kung ano ang nandyan, yun ang pagsulasuluhan natin. Amen? Masakit naman kung wala ka nang naibigay, selan-selan mo, ano ba naman yan? Ganyan naman ang handa. Amen? Huwag ka nang maselan. Yan na nga, alam yung handa natin. Magmamaselan na tayo. Hallelujah. I want you to be happy and to celebrate sa church natin. Hallelujah. Kaya, hindi po problema kung meron tayo o wala. Amen. And please, do not compare our church to other church. Buti pa sa church na ganito. Buti pa sa church na ganito. Huwag niyang ikinukumpara ang church natin dahil ang mga iglesia hindi pare-pareho. Bakit naman, Pastor? Tignan nyo, yung pamilya ba ninyo katulad ng pamilya namin? Yung pamilya ba ng katabi mo katulad ng pamilya ng katabi mo? Hindi pare-pareho ang family. Hallelujah. Kaya ganun din. Ang church, hindi pare-pareho. But we cannot compare. Hallelujah. Kung ano man ang pamilya natin, masaya tayo kung anong meron tayo. Hallelujah. Hindi ko dapat pakialaman at ganun sila kumain yung pamilya niyo, no? Nagkakamay na, kami di kutsara. Sino masaya eh? Amen? Habang nagkakamay sila, masaya sila. Ikaw naman, masaya ka habang nakakutsara. Alam niyo po, may kapatid kami hindi kumakain ng kamay. Opo. Pero alam niyo po, kapag may picnic kami, alam niya kasi tama yan. May dala siyang sarili kutsara. Opo. Nag-church dito yan sa atin sa Las Piñas kapag nandito siya sa Manila, si Sister Marie. Kahit na marinig po niya ito, kahit mapanood niya ito, kilala ko po siya. Sinabi niya naman sa akin talaga, Pastor, hindi ako pwedeng kumain ng nakakamay. Kailangan nakakutsara. Wala kami dalang kutsara, may dala po ako. At lagi yun, basta may picnic kami, may kutsara sa loob ng bag. Kasi alam niya, minsan walang dalang kutsara. Amen? Kaya kung ikaw hindi ka nakakakain ng hindi naka-chopstick, magbakon ka. Hallelujah! Kung hindi ka nakakakain ng walang sandok, magbakon ka ng sandok. Kung at saan ka masaya. Amen? Hallelujah! Suporta. Kasi lahat po tayo magkakapatid sa Panginoon. Bigyan nga po natin ng pinakamalakas sa mga kapamilya. So next time, magkaroon man tayo ng celebration, huwag niyo pong problemahin kung may contribution. Huwag niyo problemahin. Halimbawa, natoka ka, ikaw yung magluluto ng adobo, nagkataon, wala kang pera. Sabihin mo na lang ng advance, sensya na po kayo, nagkataon naman. Walang problema. Huwag kang mangungutang. Ayos lang yun. Dahil hindi kita utusang mangutang. Amen? Ayan, namutang ako para may mailuto. Parang sasakit pa yung siya namin. Parang hindi ko makain na. Wala, umutang pala ito. Wow! Amen. Wala lang dito mamimili sa inyo. Kung wala talaga, wala. Hallelujah. Amen. Kainin natin yung daliri natin. Hallelujah. Hindi pakpak. Nung isang araw nga nanonood ako ng Pinoy MD na halos lahat pala ng bulaklak nakakain. Pati yung bougainvillea, nakakain pala yan. Bougainvillea po is nakakadulot sa katawan ng anti-cancer na kung ang katawan natin ay prone para sa cancer. Kung kumakain kayo ng bougainvillea na bulaklak, it is anti-cancer. Tatanggalin ka yung parang palito sa gitna. Amen. Mapait po pala yun, yung nasa gitna nun. Alisin lang po yun, at yun na po, instant. Pagkain na po yun.
Hallelujah. So, baka nasa tabi-tabi lang natin pwedeng kainin. Amen po ba? Wala tayong handa. Ang daming-dami. Pamili. Pamili po kayo. Malaki, maliit. O kulay violet. Wag lang po ito. Plastic po ito eh. Okay? Pero lahat po yan pwede. Hallelujah. So, kaya lang bago nyo kainin, siguraduhin nyo muna kinakain talaga yan. Kasi may laso dito eh. So na ba yun? Wala dito, hindi na nila inakyat. Yung kulay puti po, lason po yun. Ayun! Yan. Lason po yan. Ito, lason po yan. So, kung baka sakaling wala tayong kakainin, at ito ang makakain, huwag niyo po makainin yung nasa dulo na yan. Makakain yung lahat, pagdan yun. Lason po yan. Hallelujah! So, pero hindi naman darating na ganyan because God is our great provider. Hallelujah! Sabihin nga natin sa katabi natin, masaya na ako. Ayan na. So, wala pong problema. Sinabi ko po ang bagay nito para sa ating kapakanan. Okay? Para sa kapakanan po nating lahat. Na meron man tayo, wala man tayo, let us come to the church. Kasi hindi ba, sabi nung kasi yung iba, hindi daw sila dumalo. Bakit? Kasi wala sila. Huwag pong ganon. Amen. Huwag natin idamay si Lord. Amen. Pumunta ka pa rin. Kasi hindi naman yung contribution ang dahilan ng celebration. Ang celebration natin is to give thanks to the Lord kasi walang hanggan ng kanyang kabutihan sa atin. Amen? Uwi na po tayo. Tapos na po yung sermon. Hallelujah. Please open your Bible to Colossians chapter 3, verse 22 after. Hanggang chapter 4, verse 1. Colossians 3:22 to Colossians chapter 4, verse 1. Sabay-sabay po natin basahin. Mga alipin, magsitalima kayo sa lahat ng mga bagay, sa mga yaong ayon sa laman, ay inyong mga Panginoon. Hindi ang paglilingkod sa paningin na gaya ng pagbibigay lingkod sa mga tao, kundi sa katapatan ng puso ng mga takot sa Panginoon. Ano bang inyong ginagawa ay inyong gawin ng buong puso na gaya ng sa Panginoon at hindi sa mga tao. Yamang inyong nalalaman na sa Panginoon ay tatanggapin ninyo ang gantimpala sapagkat naglilingkod kayo sa Panginoong Jesucristo. Sapagkat ang gumagawa ng masama ay tatanggap ng ayon sa masama na kanyang ginawa at walang itinatanging mga tao. Mga Panginoon, gawin ninyo sa inyong mga alipin ang matuwid at katampatan, yamang nalalaman ninyo, kayo naman ay mayroong din isang Panginoon sa langit. Amen. Master and servant. Apostle Paul, when he delivers his preaching, his letter to the church, he always try to make everyone to understand that he's not only talking about humans or things in this world. Si Pablo, in-illustrate niya ang church as house. He's not talking about the house, but he's talking about the body of Christ. Si Pablo, he also talks about the bride and the groom. But he's not talking about husband and wife. But he's talking about the church and Christ. Paul also gave an example about the temple. But he's not talking about a literal temple, but he's talking about spiritual temple. So, ibig sabihin, yung lahat ng ipinapaliwanag ni Apostle Pablo sa letters niya, it is spiritual, very spiritual. Si Apostle Pablo, kapag nanangaral po siya sa kanyang mga sulat, very spiritual. Of course, alam ko po na may mga bahagi ng kanyang mga sulat na ito, gusto mo ako kay ganito, batiin yung si ganito para sa akin. Amen po ba? But I think, among all his letters, it talks about spiritual things.
sa mga spiritual na bagay. And one of those spiritual matters that he wants to explain to the church is in Colossians chapter 3, verse 22, up to Colossians chapter 4, verse 1. Sinasabi niya dito ang tungkol sa mga alipin at sa lahat ng mga Panginoon sa lupa. He's being fair. Amen? Kung titignan po natin sa binasa nating talata, all things are fair kay Pablo. Bakit? Sinabihan niya mga alipin na sumunod kayo sa inyong mga Panginoon dito sa lupa, na ang pagsunod ninyo ay hindi lamang dahil sila ay inyong Panginoon sa lupa, kundi gawin nyo ito na kayo naglilingkod sa Panginoon. Amen? Tinuturuan mo ni Apostol Pablo lahat ng mga alipin because at the time, naniniwala tayo na karamihan ng mga nananampalataya sa ating Panginoon sa Kristo, they are not rich people. Hindi po sila mayayaman. Sila po ay nakikipagtrabaho lamang kung kani-kanino na pinapanginoon nila dito sa lupa. Of course, hindi lahat ng Panginoon dito sa lupa, they were good. Amen? May masusungit din. Pero ang turo ni Apostol Pablo sa kanila, dahil sila inyong Panginoon, maglingkod kayo sa kanila, na hindi dahil kayo naglilingkod sa kanila, kundi sa Panginoon. Diba nakakatuwa yung heart ni Apostle Pablo na he wants these Christians, these believers of Colossians, these church members of Colossians to understand, even though I am a servant, even though this master that I have, masama yung magalit, kailangan ko siyang paglingkuran. Hindi dahil siya ang master ko, kundi dahil gagawin ko ito para sa Panginoon. At katulad na sinabi ko sa inyo, Pablo is very fair. Hindi lamang siya tumutukoy sa mga alipin, but he's also talking about those who are being a master. Paano naman yung mga Panginoon? Paano naman yung mga amo? Ano ang hindi ni Apostol Pablo? Sabi niya, kayo mga Panginoon, sabi niya, gawin ninyo sa inyong mga alipin ng madumi, katampatan, tama, fair. Sapagkat ang sabi ni Pablo sa kanya, alalahanin din ninyo na meron kayong Panginoon na nandun sa langit. So, whether you are a master and whether you are a servant, your mind should be in your true master. Sino yung ating true master? Our Lord Jesus Christ. Kaya tayong lahat na namin ito, whether ano man yung kalalagayan po natin, we do things not because of men. We do everything because of our Lord. Pero kailangan natin kasi alam ko po, to be a master is really good. Why? Because you are the one who command your servants. Ikaw yung nag-uutos sa mga servants mo. Gawin ito, pumunta ka doon, pumunta ka rito. Yan ang gawain ng master. Amen? Mas madali. Samantalang ang servant, kung anong inuutos, wala. Taga-sunod ka lang, taga-gawa ka lang. Kaya kahit na hiram ka lang, susunod ka lang. Kasi servant ka. Pero katulad na pinapili ni Apostol Pablo, kahit na pala ikaw daw ay master, gawin mo kung ano ang nararapat. Because as you do that, you do it for the Lord. Lahat tayo na nandito ngayon, isipin natin mabuti ano man ang kalalagay natin. We are all servant and we have one master, and that is our Lord. Kailangan maintindihan natin mabuti that God is the master of all creation. Siya yung tunay na dapat po nating paglaanan, pagtuunan ng pansin, na paglingkuran ng bawat sa pusanin. Kaya kung ano man ang gagawin natin paglilingkod, gawin natin ito ng buong puso.
Whether you are a master in this world or whether you are a servant in this world, remember that all of us are servants of one master in heaven. And that is God. Kasi minsan hindi naiintindihan ng mga mananampalataya. Amen. Lahat tayo bilang mga mananampalataya, kailangan nating maglingkod sa ating Panginoon. Kailangan natin gawin yung mga bagay na dapat sa Panginoon. Ano ba ibig sabihin ng servant? Ang servant po, Romans chapter 6, verse 16, ito po ang ibig sabihin ng servant. Hindi ba kaninyo nalalaman na kung kanino ninyo inihahandog ang inyong sarili na bilang alipin upang tumalima, ay kayo'y mga alipin na inyong tinatalima. Maging ng kasalanan sa ikamamatay, maging sa pagtalima sa ipagiging matuwid. Yan pa lang yung sabihin ng servant. Kapag kung saan natin ipapaalipin yung ating mga sarili, we became the servant of that. Kaya sabi nga kung tayo po ay napapaalipin ng kasalanan, yung ating master ay kasalanan. Kung tayo sa pagawin o napapaalipin tayo sa tao, ibig sabihin, pag sinabing napapaalipin sa tao, I'm not talking about between kasambahay at saka sa kanyang amo. No. Meron din natawag na influencer. Alam niyo po ba yun? Minsan may mga tao na influencer sa kanya. Yung bawat ginagawa niya, he was or she or he was influenced by someone. Naintindihan niyo po ba ako? Yung hindi mo siya gumagawa na hindi sinasabi ng tao ito. Yung lahat ng sinasabi ng tao ko, mali, tama, yun ang sinusunod niya. Yun ang tinatawag na influencer. Ang sabi niya po sa Pablo, kapag naman isang tao na maalipin, halimbawa sa isang influencer, whether you like it or not, you became a servant of that influencer. Pero alalahanin namin mabuti na hindi tayo servant ng influencer, hindi tayo servant ng diablo, tayo ay servant ng ating Panginoon. Hallelujah. Alam ko po, ang pipiliin natin, I need to become a servant of my Lord in heaven. The one who created me. Kaya, kung sa buhay po natin mayroong isang bagay na napapaalipin tayo, it becomes our Lord. Naintindihan niyo po ba? Kung sa buhay natin, lagi yun ang nasusunod sa buhay po natin. Our pride, our ego, amen? Kung lagi pala yun ang nasusunod sa atin, it means you became the servant of that character in your life. Kasi sabi mismo niya po sa Pablo, yun daw ang alipin. Pero tayo na ngayon na mga anak ng Diyos, tayo na naglilingkod kay Kristo, na kinikilala si Kristo, sino dapat nating Panginoonin? Si Kristo. At kung si Kristo ang dapat nating Panginoonin, dapat paalipin tayo sa Kanya. Lahat nga po ng alipin ni Kristo magsabi ng Amen. Diba si Apostle Pablo in his letter, sa kanyang beginning letter, lagi niya sinasabi, ako si Pablo, alipin ni Kristo. Lahat nga po ng alipin ni Kristo magsabi ng Amen. If you are a servant of Christ, what should be your quality as a servant of Christ? You need to obey. Whatever the Lord Jesus Christ command you, you will obey. Ganyan po bang nangyayari? Sinusunod ba natin si Kristo o mas nasusunod yung sarili natin? Sa tingin niyo po, sino ba ang Panginoon natin? Yung sarili natin o ang Panginoong Jesucristo? Sino ang malamang na sinusunod niyo? Yung gusto ninyo o yung gusto ni Kristo? Dahil kung ang nasusunod mo yung gusto natin, it means Christ is not your Lord. Yourself is your Lord. Yan ang nagiging problema sa atin. Alam niyo po, bilang mga mananampalataya, we call ourselves as a servant. Sabi ko nga, Lord, at bigat pala nung salitang servant. Amen. Akala namin madali.
Alam niyo, may mga amo na, Inday, bugod, linisin mo ito, bukasan mo ito, puntahan mo ito. Anong sagot ni Inday? Opo! Amen? Opo! Pero pagtalikod, utos na lang ng utos, wala na ng ano, utos na utos. Sa tingin niyo, that servant is good or not? Mabuti ba yung servant o hindi? Ang tanong, may ganun bang servant? Marami. Nakangiti doon sa amo pagka, hindi! Ate! Nagmamadali pa, ano? Pero kapag talikod, kulang na lang sa bulutan yung ate. Hallelujah! Sometimes, ganyan tayong servant sa harapan ng Panginoon. In the church, we call Him Lord. In our prayers, we call Him Lord. But in terms of His command, our Lord is our Savior. Yung mismong Panginoon natin ay yung sarili natin. Please open your Bible to Luke 17. Lucas, Kabanatang 17, talatang 5 hanggang 10. 5 up to 10. Sabay-sabay po tayo. As sinabi ng mga apostol sa Panginoon, dagdagan mo ang pananampalataya namin. At sinabi ng Panginoon, kung magkaroon kayo ng pananampalataya na kasilaki ng isang butil ng binig ng mustasa, sasabihin ninyo na puno ng sikomorong ito, mabunod ka at matanim ka sa dagat at kayo'y tatalimahin. Datapat sino sa inyo ang may mga aliping nag-aararo o nag-aalaga ng mga tupa na nagbalik niyang galing sa bukid ay magsasabi sa kanya, parito ka kaagad at maupo ka sa tulang ng pagkain. At hindi sasabihin sa kanya, ipaghanda mo ako ng mahapunan at magbigkis ka at paglingkuran mo ako hanggang sa ako'y makakain at makainom at saka ka kumain at uminom. Nagpapasalamat baga siya sa alipin sapagkat ginawa ang iniutos sa kanya. Gayon din naman kayo, pagka nangagawa na ninyo ang lahat ng mga bagay na sa inyo inuutos, inyong sabihin, mga aliping walang kabuluhan kami, ginawa namin ang katungkulan namin gawin. Amen. Alam niyo po ba na Luke chapter 17 verse 5 up to verse 8 or verse 6, mula 5 hanggang 6, sasabihin mo natin, it sounds irrelevant. Pag sinabing irrelevant, hindi sila bagay yata sa pinapag-aralan po natin. Kahit ako, when I study, when I try to look at these verses, masabi ko, we are using the Luke chapter 17 verse 5 up to 6 about faith. Amen? Hallelujah! Alam niyo pa ba ginagamit natin yan sa manalangin? Na manalangin ka na, kung may kasi laki kang butil ng mustasa. Amen. Ang tabi ito, utusan mo yung bundok na lumipat sa dagat. At ito yung mangyayari. Amen? Hallelujah! We try to use it. Walang masama. But, the problem is, we are out of context. Tatanay ko po kayo. Sa sinabi ko po ba sa inyo, lahat po ba kayo ganun ang pangunawa ninyo sa Luke chapter 17, verse 5 up to 6? Ha? Naunawaan niyo po ba yung sinabi ko? Ang pangunawa po ba natin sa Lucas chapter 5, chapter 17, verse 5 up to 6 is about our faith. Na kung ano man, kung may pananampalataya tayo, at not natin is impossible kung meron tayong pananampalataya. Yun po ba yung pangunawa natin sa Luke chapter 17 verse 5 up to 6? Amen. Truly, yun ang pangunawa natin. Amen. Pero basahin natin mabuti. Okay, basahin pa natin minsan so that you can see the context, the real context. Sabay-sabay. Ang sinabi ng mga apostol sa Panginoon, dagdagan mo ang pananampalataya namin.
Sinabi ng Panginoon, kung magkakaroon kayo ng pananampalataya na kasing laki ng butil ng binhi ng mustasa, sabihin ninyo sa puno ng sikomorong ito, mabunot ka at matanim ka sa dagat at kayo'y tatalimahin. Ngayon, sasabihin niyo po sa akin, ang context po ba ng chapter 17 verse 5 up to 6 is nothing impossible with God? Parang wala na sorto. Yun po ba yung context nun? Nothing is impossible with God? You know, basahin niyo po mabuti. Ano po ang ginawa ng bundok? Sumunod sa utos. Bakit sumunod sa utos yung bundok? Dahil sa pananampalataya. Tanong, sino yung bundok? Sino yung bundok? Huwag niyo akong tingnan. Hindi ako yung bundok. Sino yung bundok na sinasabi? It is us. Tumalimo yung bundok dahil may pananampalataya. Hallelujah. Amen. That's why I told you. Di ba ba, kung titignan po natin, yung konteksto ng sinasabi ng salita ng Diyos, wala po problema kung sinasabi po ninyo at ginagamit ninyo ang Lucas chapter 17 verse 5 up to 6 that nothing is impossible with God. Pero hindi pa na yung tinutukoy ng ating Panginoon Jesus. Ang tinutukoy ng ating Panginoon Jesus, kapag ang isang tao, kapag ang isang mananampalataya, kapag ang isang tagasunod ni Kristo, may mananampalataya, susunod siya. Sa tingin mo, kaya mo bang sundin ng Panginoon mo kung wala kang pananampalataya? Never. Kasi mahirap sumunod sa ating Panginoon. That's why the disciples asked the Lord, increase our, di ba? Ano sabi niya? Increase our faith. Kaya tignan niyo po, tatanay ko po kayo kasi, alam niyo po, kaya nalito tayo. Because in our Bible, sa Bible po natin, yung mga Biblia po ninyong dala-dala, may title po kasi yan eh. Nakita niyo po ba? Nakahiwalay si Lucas chapter 5 and 6, tapos nakahiwalay si 7 hanggang 10. Tama po ba ako? Ay? May Bible po ba kayong dala? Nagkahiwalay po sila o hindi? Magkahiwalay po sila kahit po sa ating electronic Bible. Magkahiwalay po sila 5 and 6 and then 7 to 10. Tatanay ko po kayo. Sa konteksto ba? Magkahiwalay ba sila o hindi? Kung kayo ang magbabasa ng Biblia, magkahiwalay sila hindi? Ha? Nag-aral mo ba kayo ng Pilipino? Kung nag-aral tayo ng Pilipino, tingnan niyo po yung salita ng verse 7. Ano po yung first word ng verse 7? Paki-appear, sister. Ano po yung verse, yung unang salita ng verse 7? Sabay-sabay. Okay, dadakwat. Ngayon, sasabihin ko sa inyo, kailan ginagamit ang dadakwat? Bilang conclusion. Amen. Hallelujah. It is, sabi ka English, ay, teacher po dito. Preposition, tama po ba ako? Hallelujah. Ang dadakwat, preposition, tama. So, ibig sabihin, yung verse 7, katugtong siya ng verse 6 at saka verse 5. Hindi sila magkahiwalay na istorya. Tama po ba? Hindi natin maintindihan. Alam niyo po, hindi niyo maiintindihan mabuti yung mensahe ng salita ng Diyos sa Lucas chapter 17 unless you will, okay, mas tignan po natin mabuti. Kasi tinignan po, sabi ko, oo, kapag tinignan po natin ang Lucas chapter 17 verse 5 up to 6, he's talking about faith. Tama.
ginamit ng Panginoong Jesus, nagsalita siya, kakapwat sino sa inyo. Bigla siyang tumanon eh. So which means, gusto niya iwan sa atin, mga ibig sinasabi na 5 and 6. Hallelujah. Ngayon, paano mo naliwanag ni Jesus na ating Panginoong Jesus yung 5 and 6 sa pamamagitan ng anong ilustrasyon? Servant and master. Tama po ba ako? Okay. Anong ginawa example ng Panginoon? Isang servant. Dahil servant siya, tagasunod lang siya. Itong servant na ito, yung amo niya, may pinsan ko ako, nasa Taiwan ngayon. Actually, ang trabaho ko itong pinsan ko na ito ay caregiver sa Taiwan. Meron po siyang vlog, pwede po niya siyang panoorin. Matagal na siya, 10 years na po siya sa Taiwan. Itong pinsan ko nito, babae po yun. Taga-alaga siya ng matanda. Pero hindi lang po taga-alaga ng matanda ang ginagawa ng pinsan ko. Nag-garden po siya. Nagtatanim siya ng mustasa, talong, kalabasa, alugbati. Ibig sabihin po kasi yung tabi po ng bahay nila ay may malawak na lupa na pag-aari din ng amo niya. Yung amo niya kasi matanda, dati po nag-garden doon. Ngayon hindi na pwede kasi bedridden na. So siya na po yung naging na rin. Kaya nagtatanim po siya. Lahat ng pinakain nila doon sa bahay, doon po galing. So, yung example po kasi, kaya ko nabanggit si pinsan ko, kasi yung example na ginawa ng Panginoon dito, tignan niyo po, yung servant na yun, hindi lang siya dapat maglingkod sa bahay ng amo niya. Bakit? Saan siya dapat? Meron ding bukid yung kanyang amo. Okay. Yung servant na pinabanggit ng ating Panginoon galing sa bukid. Lahat po na nagbukid dito, lahat na nakaranas na nagbukid, magsabi ng amen. Sigurado kayo ha? Yung sure kayo. Huwag kayong pakamali. Okay. Yung nasa probinsya kayo. Alam niyo po, mula grade school, sinilang po ako sa Marikina, and then nung namatay yung nanay ko ng second year ako high school, dinala po ako ng third year na high school ako sa probinsya. Itinapon ako ng pamilya ko doon. Kasi ang tatay ko doon sa Saudi, mga kapatid kong dalawa, nanirahan sa Manila. So ako lang po yung naitapon sa Pampanga. Nung nasa Pampanga na po ako, hindi binibigay sa akin ang ulam ko lang noon, toyo at saka nilamas na saging. Kaya nalimatay po ako sa high school. Nung high school ako, nalimatay ako sa CAT. Amen. Nasa drill po ako tanghaling tapat. Nagising ako, nasa clinic na ako. Sabi ko, anong ginagawa ko dito? Tapos nakita ko yung damit ko, ang dumi-dumi. Sabi niya, uy, baliwat, tumumba ka kanina. Natumba po pala ako. Kasi ang ulam ko lang po noon, ang natatandaan ko, toyo at saka nilamas na saging. So para kumita po ako ng pera, yung mga kaibigan ko po, sabi niya, Manny, sama ka sa amin sa bukid. Anong gagawin natin sa bukid? Mamumulot ng palay. Mamumulot ng palay. Ang hirap-hirap nun, hindi bumulot ng palay. Hindi pala. Kasi lahat ng kumakakas, may natitira po silang mga uhay. May natitira pa po sila. So yun ang gagawin mo ngayon, may dalakang karet, yun pala yung pupulutin mo. So, ginawa ko noon, amen. Alam niyo po, taga Manila, di ba? Walang alam-alam. Amen. Didala po akong sako, tapos kasama kayo ng mga kaibigan ko. Sige, Manny, basta danin mo lang yan, tapos lagay mo dyan sa sako mo. Pagdating sa bahay, diibisin ko yung sa paa. Naranasan ko po yan, nagkagalis-galis po ako kasi makati po ang palay. Sobrang kati. Tama? Hallelujah! Ganun lang po ang naging trabaho ko noon. Tagapulot ng palay. Nagumi ko, pero may pera na kasi ipapakilo mo. As pinag-ihiwalay pa yun, pag minagrosa, mas mahal, tapos yung ibang variety, pag-ihiwalayin pa yan, para mas mataas yung timbang, mas mahal ang bayad. So, ganun po yung trabaho ko noon, galing sa bukid. Pero, hindi po ganun talaga ang trabaho sa bukid. Amen? Magpilapil, kung ano-ano, hindi ko alam, mag-araro, amen. Yung alipin na binabanggit ng ating Panginoon, galing sa bukid.
Amen? Hindi po siya may-ari ng bukid. Ang may-ari ng bukid yung kanyang Panginoon. Pagdating niya sa bahay, ang sabi ng amo niya, maghugas ka ng kamay mo, at ipagluto mo ako, at ipaghain mo ako. Kung kayo po ang alipin, gagawin niyo po ba ang utos ng inyong Panginoon? Amen? Amen? Gagawin ninyo, pero may reklamo. Pagod na ba ako? Tapos utusan pa ako? Tama! Tao lang tayo. Huwag kayong plastic. Hallelujah! Masakit. Pero kagagaling mo lang ng bukid, kasi ikaw pa utusan magluto, maghain. At ang sabi pa ng amo, pagkatapos mong kumain, tsaka ka kumain. Pero anong ginawa ng alipin? Ginawa ba niya? Amen. Tanong, paano nagawa ng alipin yun kahit na napakahirap? Paano nagawa ng alipin? What is the reason why this servant have obeyed his master? Paano niya? Ano ang naging dahilan? Bakit itong alipin ito ay naging mas manurin sa kanyang master? Because of faith. Siya yung bundok. Dahil may pananampalataya siya, tumalima siya. Hindi makakatalima ang isang mananampalataya sa Panginoon kahit itinuturing mo pang Panginoon ang Panginoon kung wala kang pananampalataya. Naintindihan po ba natin? Naintindihan po ba natin yung context ng Lucas Kabanatang 17, talatang 5 hanggang 10? Na hindi sila po magkahiwalay kung mapunta talaga sila. Amen? It is not a sin to say that nothing is impossible with God. Yes, truly, nothing is impossible with God. But he's talking about also the relationship between the master and the servant. Kung wala talaga tayong lubos na pananampalataya, hindi namin kakayanin sumunod. That's why we need a true faith. Even just a little mustard seed ng faith natin. Hindi kinakailangan ng Panginoon na napakalaking pananampalataya. Even though your faith is very small, you can obey your master. Pero pag wala na po tayong pananampalataya, it is very impossible for us to obey our master. Kasi mahirap. Amen? Binibigay lang sa ating example, yung dito sa lupa. Sa totoo lang, dito pala sa lupa, walang karapatan ang katulong, walang karapatan ang namamasukan na magreklamo. Kahit na napakasama ng ugali ng iyong amo, wala kang karapatan magreklamo kasi siya pa rin ang amo mo. Hallelujah! Sasabihin ko natin, dapat kang magreklamo sa dole. Amen? Hindi masama magreklamo ka sa dole. Pero sa totoo lang, yan talaga ang master and servant relationship. Hallelujah. Kasi kahit pala ikaw yung maging amo, amen po ba? Hindi ka rin dapat maging mabagsik doon sa iyong alipin. Bakit? Sapagkat may mas nakakataas pa sa iyo. At iyon ay ang Panginoon na nasa langit. Church, kung wala po tayong pananampalataya, sinasabi ko lang po sa inyo ngayon, may hirapan po kayong sumunod sa ating Panginoon. Kaya sabi ng alipin, tingnan niyo po, yung alipin na lumapit sa Panginoon niya, pagkatapos ng pagsilbihan, ako po isang alipin na walang kabuluhan, ginagawa ko lamang ang katungkulan kung dapat gawin. Wow! Nakakahanga po yung servant na ito. Even though he do everything, sabi ko na, Lord, ginawa niya na lang lahat. Galing na siya sa bukid. Pag-uwi niya, naglinis, nagluto, nag-ain. Pinagsintihan niya yung kanyang amo. Alalahanan niyo mabuti na habang ikaw galing ka sa bukid. Ano po yung nararamdaman ng isang tao galing sa bukid? Pagod. Ano ba? Luto. Amen? Tapos ikaw magluluto. At hindi ka pa pwedeng kumain kasi alipin ka lang.
Paghahainan mo at pagsisilbihan ng amo mo, habang kumakain siya, ikaw gutom na luto. Pagod na pagod, anong nararamdaman mo? Ang sakit. Siguro lahat ng laway ko sa dila, naubos na. Sa kakaganyan, sa habang tinitignan mo yung pagkain ng amo mo. Amen? Hallelujah! Huwag tayong plastic. Pag nakakakita tayo ng pagkain at gutom tayo, hindi ba kayo tumatakam? Kaya nga, nung Sunday, di ba, napalpag na po yung pila natin kasi gusto nyo lang agad pumila kahit hindi pa kayo dapat ang pipila. Kasi naman, yung dalawang worker na youth na taga, sabi nila doon sa table, naguhuntahan. Hindi nakikita yung seniors yung nandun. Pwede na magpatayo. Alam mo sino tumayo? Yung nasa likod. Hindi yung table dito. Kasi nagdadaldalan lang yung taga rito na worker. Kasi ganyan ang usapan. Yung dalawang yun na nandun, taga-ganyan. Pwede na kayong magpatayo. Tapos merong dalawa po ditong yun, sasabihin po, pwede na po kayo tumayo, pila na po kayo. Tapos may dalawa ding yun dyan, imbis na nakatingin doon sa sinesenyas, okay na. Naguhuntahan sila. Kaya hindi nila namalayan kung sino na ang pinapatayo noong nandun. Pero okay lang po yun. Pero as a servant, you need to listen and you need to obey every single word that is commanded to you. Kaya, nung napasin ko yung alipin ngayon, pagod, gutom, hindi pa siya pwede kumain kasi dapat yung amo muna kakain. Habang kumakain yung amo niya, nakadalan siya to kasi pinagsisilbihan. Takam na takam siya sa pagkain. Pero, imbis na magreklamo siya, ang sinabi niya doon sa kanyang amo, ako po yung isang alipin na walang kabuluhan. Ginawa ko lamang po ang dapat kong gawin bilang katungkulan. Tanong, meron po bang ganyan sa atin dito? Walang reklamo. Ginagawa lamang ng alipin ang katungkulan na dapat niyang gawin. Mahirap, di po ba? Kaya sabi ko, Lord, unless meron kaming pananampalataya, hindi namin kakayanin dito. Sa totoo na, kahit ako sa sarili ko, Lord, bilang tao, mahirap. Hindi madali yung kinonfess ng servant na yun. Hindi ganun kadali na sabihin ko na ako'y walang kabuluhan, ginagawa ko lamang ang aking katungkulan. Tatanungin ko po kayo, nakakahanga po ba yung servant na yun sa Lucas chapter 17, verse 5 hanggang 10? Okay. Nawa, magkaroon ako ng ganung klaseng puso. Na kahit na ano man ang nangyayari, hindi man nila mapansin ang lahat ng aking ginagawang paglilingkod. Ang importante, ginagawa ko ang aking katungkulan bilang alipin ni Kristo. Tandaan po natin, hindi tayo nagpapapansin sa tao. Ang kinukuha namin pansin ay ang ating Diyos. We are not man-pleaser, but we are God-pleaser. Hallelujah. Tatanungin ko po kayo bago natin iwanan. Naintindihan na po ba natin ngayon ang Lucas chapter 17, verse 5 up to 10? Ang mensahe po ba ng Lucas chapter 17, verse 5 up to 6? Nothing is impossible with God? Hindi nyo pa rin naintindihan. Ang mensahe po ba ng Lucas 17, verse 5 up to 6, nothing is impossible with God? Hindi. Ang mensahe ng Lucas chapter 17, verse 5 up to 6 ay ang relasyon ng alipin sa kanyang master. Magagawa mo lamang lahat ng bagay para sa iyong tunay na master kung ikaw ay may pananampalataya.
Ngayon, kung tayo may namamasukan, kung tayo may mga hamon, kung tayo po ngayon ay may mga alipin tayo ng isang may katungkulan na pinapasukan po natin, ngayon alam mo na sa sarili mo kung ano gagawin mo. Kahit na mahigpit ka, may pananampalataya ko, gagawin ko ang katungkulan ko bilang alipin. Hallelujah. Amen. Parang galit na po kayo Yan ang po sinasabi ng salita ng Diyos. Unless we will change our hearts. Kaya kailangan natin talaga ang pananampalataya kasi kung wala tayong pananampalataya, mahirap gawin to. Mahirapan tayong gawin. Amen. Paano? Kung hindi natin magagawa ito sa tao, paano natin magagawa ito sa ating Panginoon? Do you think you can do it for the Lord? Kung hindi mo magawa sa tao, paano mo magagawa sa Panginoon? Di ba sabi ni Pablo, paano mo sasabihin, iniibig mo yung Panginoon kung yung kapatid mo dito sa lupa na nakikita mo, hindi mo kaya? Hallelujah! Because on everything that we do, sabi ng Panginoon, tapat na alipin, pumasok ka at nakisama sa aking tulang. Bakit? Kasi nung nagugutom ako, pinakain mo ako. Nung ako'y nawalan ng damit, binihisan mo ako. Nung nagkasakit ako, dinala mo ako. Ano sabi ng alipin? Panginoon, kailan ka nawalan ng damit? Kailan ka nagutom? Kailan ka nagkasakit? Ano bang bagay ang ginawa mo sa pinakamaliit mong kapatid? Hindi mo ito ginawa sa kanya. Kanina mo daw ginawa? Sa Panginoon. Hallelujah! Hallelujah! So, kahit na tayo, sabihin na natin, alipin tayo dito sa lupa. Kung alipin tayo dito sa lupa, sumunod tayo. Kasi yung sinusunod, yung pagsunod na ginagawa natin, hindi natin ginagawa dahil sa Kanya, kundi dahil sa Panginoon. Pero magagawa mo lang yun kung may pananampalataya ka. Amen? That is really example of our faith, example of our service. It is impossible for us to make our God be pleased in your life kung hindi mo kaya i-please sa mundong ito. Yan yung pinatawag. Sabi ko nga po sa inyo, me and Pastor Joe is not perfect. Sa totoo lang po, marami na po akong dinatnan na pastor dito sa Philippine Holy Joy. Alam niya ng mga workers. Bago ako dumating sa Holy Joy Church, maraming mga lingkod ng Panginoon nakasama si pastor. Hindi ko na kaya mo sa isahin. Nung dumating ako dito sa Philippine Holy Joy, amen, isa-isa sila na disappear. Ito wala to mga to. Umalis sila, iiwan nila si pastor. Naiwan na naman ako. Iiwan ko na rin sana. Because why? Mahirap siyang kautos. Mahirap po. Aaminin ko na po sa inyo, hindi ganun kadali kasama si Pastor Joe. It is very, very hard. Hindi ko sinasabing masama ang ugali niya. Una, dahil sa kultura. Hindi kami pareho. Pilipino ako, Koreano siya. Iba ang style nila sa style natin mga Pilipino. Yung pagkikitungo, iba. Sa totoo lang, iba. Pero hindi siya masamang tao. Kaya lang mahirap talagang makisama sa kanya. Kaya siguro yung mga kasama ko mga pastor, buti ba? Iniwan na din si pastor. Yung isa kasi yung pastor, binibigyan na ng suporta ng 15,000 kada buwan. Nagreklamo siya, ang liit-liit daw. Kaya iniwan niya si pastor. Yung isang pastor, ang sabi niya, paano naman, nag-aaral ng kolehiyo yung mga anak ko, ganito lang ibibigay mo sa amin, kailangan mas malaki. Sabi ko, pastor, kailangan na talaga disweldo. Ikaw ang bahala dyan kasi ikaw naman ang leader namin. Nung hindi pinagbigyan ni pastor, because he is receiving 19,000 kada buwan. 19,000. Pero dahil magkukulehiyo na daw yung anak niya, hindi na daw sasapat. Kaya iniwan niya rin si pastor. Yung isang pastor, nakasama din namin sa taga San Pablo, pumunta kami ng San Pablo sa Calauan, Laguna.
Amen. Dahil merong binibili si pastor doon na pinyahan. 2 hektarya yata o 3 hektarya, napakalaki. Dapat iyon ang tatayuan ng prayer mountain natin instead of Karanglan. 2 yon, isa sa Silang Cavite at saka sa isa sa Kalawan, Laguna. So, hindi din ako, wow, laki nito, sabi ko. Mas may bahay na, 2-story. Sabi ko, malaki ito ah. Tapos, nung tinanong ni pastor kung magkano, bumibigay si pastor, kasi 8 million pesos. Sabi ko, oh, gusto ni pastor ko. Tontuwa yung pastor. Nabibili ni pastor. No? Yung lupa. Sabi ko naman kay pastor, pastor, sa tingin mo, talagang bilhin natin dapat yun. Sabi niya sa akin, what do you think? Binalik sa akin ng tanong, what do you think? Sabi ko, pastor, una, malayo sa daan. Hindi po siya, kasi kailangan pasukin mo pa siya. Sabi ko, medyo hindi accessible. Sabi ko, ikaw ang bahala. Eh, narinig pala kami ng pastor. Alam mo kung bakit ang sakit-sakit ng loob niya? 1 milyon ang kanyang komisyon. Kaya napakasakit ng loob niya na hindi binili ni pastor. Bakit? Dahil sa akin. Wala naman akong ginawa. Sinabi ko lang naman sa kanya kung ano ang. Sabi niya kasi, what do you think? Eh, yun ang think ko. Amen? Kasalanan ko ba na yung think ko hindi niya think? Hallelujah. So, iniwan niya si pastor. They left Pastor Joe. Sabi ko na lang, Lord, talagang hindi nila kaya. Hindi nila kakayanin si Pastor Joe. Dumating din po ba si Junior? Dumating dito last 2 weeks ago. Nandito po siya. And we talk each other. And then he said to me, Pastor, thank you. Bakit? Bakit ka nagpapasalamat sa akin? Nagpapasalamat ako sa iyo kasi pinagtyagaan mo ang tatay ko. Bakit naman? Kilala ko ugali ng tatay ko. Pero napagtyagaan mo siya sa loob ng ilang taon. Sabi niya. Hindi mo siya iniwan. Sabi ko, ang malapit na eh. Malapit na. Pero sabi ko sa kanya, no. Sabi ko, I think Pastor John is not perfect, but he's a good servant of God. Hindi siya mukhang pera. Sabi ko. Kaya, kahit na anong ugalit meron siya, minsan, talagang hindi ko kakayanin, pero pinananalangin ko na lang sa Panginoon. And, lumalago din ako spiritual givyong, sabi ko sa kanya. Kaya, yung paglago ko, pinapasalamatan ko din sa tatay mo. Kaya, hindi lang isang material na bagay ang tinitignan ko, kundi yung para sa Panginoon. Hallelujah. Amen. Tao lang ako. Kala niyo ba, okay kami ni Pastor John? Sometimes we're not. Amen. The reason why nung may dumating tayo aaminin ko na po sa inyo. The reason why nung meron tayo dumating na Koreano dito, hindi ako pumunta, di ba? Yung mga worker nagbawala, di ba? Hinahanap si Pastor Manny. Amen. Alam niyo po ba? Ang hinala ni Pastor John, tinanong ko sa mga worker, si Pastor Manny ba may trabaho na? Tignan mo, masama ang kanyang isip. Inisip niya na may trabaho na ako, kaya hindi ako nagpunta. Pero sa totoo lang, hindi po ako nagpunta. Bakit? Kasi, sumakit ang loob ko. Bakit? Kasi yung mga Koreano na yun, kilala ko. Una, usapan po namin, ako maghahatid sa kanya sa airport. Amen? Nabago. Sabi ko, binago niya. Tapos, pupunta muna dito yung mga Koreano. Makikita. Binago rin. Sabi ko, ba't parang ayaw niya talaga ipakita sa akin? Kaya nung sinabi niya sa akin, darating kami ng Friday, Saturday, magluluto ang mga worker. Sabi ko lang si Sandy, ako naman ang hindi magpapakita. Kaya hindi po ako nagpakita. Because, di ba, tao lang ako eh. Amen? Tao lang ako. Pero, kahit na ganun pa man, hindi ko hinahayaan na manatili yun sa puso ko. Ang inisip ko na lang, hindi ko naman lagi makikita yung mga Koreano na yun. Si Pastor John ang lagi ko makikita. Hallelujah. Kaya kinabukasan, na pumunta po ako dito, alam niyo po, sinuyo ako ni Pastor. Amen. Nararamdaman niyo, pati nararamdaman ko. Nung nabitan ako ni Pastor, may dala agad siyang gift. Uy,
Ang ganda rin pala minsan, hindi nagtatampo-tampo din. May gift. May dala siyang gift sa akin. Kasi di ba, we are not perfect. Kaya sabi ko, Lord, itong tao ito, I really pray to the Lord. Hindi ako mapupunta sa isang Koreano kung hindi mo loloobin. Kaya na nandito na po ako, kasama ko si Pastor Joe. Hindi ganun kadali. Pero naniniwala ko, kalooban ito ng Diyos. Amen? Kaya tayo rin, kung may nahihirapan tayo, yung mga, of course, Pastor Joe is not my master. Pero tandaan niyo, mas mataas siya sa akin. Hallelujah. He's our principal. Kumbaga, do ako tinuturi na pastor ng Filipino Ledger Church sa Las Piñas, pero may nakakataas sa amin. Nakakataas sa amin din Pastor Norman, Pastor Oliver, siya pa rin yung ating head. Hallelujah. Kaya, we should really respect him. Kailangan namin i-respeto siya. Amen? So, totoo lang, maraming mga Filipino, ang ugali ng mga Filipino ay ito. Pag wala yung kanilang nakakataas, pwede mong siraan. Sirain ko siya sa inyo. Pauwiin na natin siya, i-report na natin. Amen? Pwede. Pero hindi. Ang iniisip ko, naglilingkod ako sa Panginoon. Kung ano man ang gagawin ko sa Kanya, ginawa ko ito sa Panginoon. Kaya kung magiging mabuti ako sa Kanya, magiging mabuti ako sa harapan ng Panginoon. Hallelujah! Hallelujah! Pero kailangan natin ang matinding pananampalataya. Matthew chapter 25, verse 14 up to 13. The parable of the talents. Binigyan ng 5, binigyan ng 3, binigyan ng 2, binigyan ng 1. Yung 5, bumalik. Ang sabi ko nabigyan ng 5, Lord, eto na po yung 5 binigay mo sa akin. Eto pa yung 5 na tinubo. Wow, well done, my good and faithful servant. Dine with me. Amen po ba? I will entrust you. Amen po ba? The 5 cities. No, gano'n din ang 2, gano'n din ang 3. Pero meron binigyan ng 1. Amen? Yung binigyan ng 1, ano sabi niya? Ay, Panginoon, alam ko kumaani ka na hindi mo itinanim. Lumagapas ka na hindi mo, amen, sa iyo. Kaya alam ko mahigpit ka, kaya itinago ko na lang yung ibinigay mo sa akin. Eto yung Panginoon, itinago ko. Amen, ibinabalik ko na sa iyo. Anong sabi ng Panginoon? Tamad na alipin. Sana ipinahiram mo sa iba, inilagay mo sa bangko, tumubo pa. Amen? Lazy and wicked servant. Why? Because this servant prioritized himself. Ang priority nitong lingkod na ito, yung kanyang sarili. Hindi niya inisip yung Panginoon niya. Ang inisip niya yung kanyang kapakanan. Paano kung mapapahamak ako dahil mahigpit itong Panginoon na ito? Tago mo na lang. But remember, we should think about the master's side. Amen? Sabi nga, kahit na mahirapan po tayo, because we have a master, we need to do the master plan. Kailangan natin gawin kung ano yung ipinagagawa ng Diyos sa atin. Siguro, magiging katanungan sa atin ngayon, Pastor, bakit tinatawag tayo mga walang kabuluhan? Amen? Walang kabuluhang alipin. No? Samantalang may ginagawa naman tayo, pero bakit tayo tinawag na walang kabuluhang alipin? Number 1, Ephesians chapter 2, verse 8 up to 10. Sapagkat sa biyaya kayo'y nakaligtas sa pamamagitan ng pananampalataya. At ito hindi sa inyong sarili, ito'y kaloob ng Diyos. Hindi sa pamamagitan ng mga gawa, upang sino man ay huwag magpapuni. Sapagkat tayo'y kanyang gawa, na nilalang kay Kristo Jesus para sa mabubuting gawa ng mga inihanda ng Diyos na una upang siya natin lahat. Una sa lahat, mga minamahal ko, whatever things that we experience now, it is not because of our own. Hindi dahil sa tayo ang gumawa, hindi din sa
dahil sa ating mabubuting gawa. It is by the grace of God. Which means, kahit na pala ibigay na natin yung buhay natin sa paglilingkod, it is nothing. Hallelujah. It is nothing. Why? Dahil mas higit yung ibinigay sa atin ng Panginoon sa ating mga unahan. And remember, you are God's workmanship. Manggagawa tayo ng Panginoon. Sabihin mo sa kami mo, manggagawa ka ng Panginoon. At bilang manggagawa ng Panginoon, wala tayong ibang gagawin kundi sumunod, sumunod, at sumunod. Walang space ang pagrereklamo. Sumunod, sumunod, at sumunod. Walang halong pagrereklamo. Hallelujah. Amen? Wala. Ephesians chapter 4, verse 4 up to 6. May isang katawan at isang spirito, gaya naman ng pagkatawag sa inyo sa isang pag-asa ng pagkatawag sa inyo. Isang Panginoon, isang pananampalataya, isang bautismo, isang Diyos at Ama ng lahat, na siyang sumasaibabaw sa lahat at sumasa lahat at nasa lahat. Tayo po, maagi tayo ng katawan. Isang pananampalataya, isang paglilingkod, isang bautismo. Diniin mismo ni Apostol Pablo, diniwanag mismo ni Apostol Pablo, walang pagkakaiba. Kahit na sino sa atin ngayon, pastor, manggagawa, minister, workers, members of the church, walang pagkakaiba. Every one of us is part of the body of Christ and we should work. Kahit na maliit lang yung gawa natin, kailangan natin gampanan kasi bahagi tayo ng katawan. Amen? Kahit na tagalaba lang tayo ng mga kurtina ng church, importante yan. Kasi kung walang tagalaba, babaho ang iglesia natin. Amen? Kahit tagidinig ka lang ng halaman, yun lang ang gagawin mo. Kahit tagadinig ka lang ng halaman, importante yan. Kasi kung mamamatay yung mga halaman na ito, wala na tayong lalagay dito sa worship service. Alam niyo po kanina, dumating po ako dito sa church. Maaga pa. Medyo wala pang masyadong tao, kami pa lang. Nakita niyo po yung hagdanan natin, di ba? Palakpakan na natin ng Panginoon doon sa ating nalulunang project. And salamat sa tumulong sa ating magkaroon tayo ng railings ng hagdanan. Ang priority po niya, senior citizen. Lahat tayo magiging senior citizen. Pagdating ng araw, may rapo na tayong bumalik, may kapitan na tayo. Hallelujah. And I am planning na magkaroon po ng elevator sa Mandaron. Okay. Pag hindi na talaga kaya pumalik sa hagdanan, amen, magkakaroon tayo ng elevator doon. Yung dalawahan lang. Yung dalawahan lang ang ipapanik. Kasi mas mura yun. Hallelujah. Amen. So, balik na. Kanina dumating po ako na sabi ko, Lord, maliit lang ito na bagay. Pero naniniwala akong importante ito. Nakita ko yung railings na medyo maruming. Hindi siya ganun kakintab. Sabi ko, Lord, maliit lang na trabaho ito, pero importante. Di ba marami siyang sa railings. So, naganap ako ng basahan, pinunasan ko po yun, at pinakintab. Sabi ko, nung nakita ko na siya pakintab, Lord, pwede na siguro yan. Masisihan na yung kakapit dyan. Hindi na siya mandidiri na amen. Hindi siya malinis. Kahit konti lang yung magagawa natin, importante po yun. Kaya huwag natin sabihin na wala tayong naibibigay. At wala na talaga tayong nagdopa, hintamad tayo bilang bahagi ng katawan ni Kristo, masasabi ko wala na tayong kabuluhang alipin.
Hallelujah. Kasi hindi natin kinumpanan ang ating katutunan. That's why now, it's not a matter of big thing na gagawin natin sa Panginoon. Hindi kailangan malaki. Kahit bagay yan na gagawin natin para sa Panginoon, good na yan sa Panginoon. Hallelujah. Bakit? Bawat isa sa ating may bahagi ng katawan ni Kristo. You need to be worthy of your calling. Hallelujah. Saan ka ba tinawag ng Panginoon? Amen. Kayo ba saan ba ako tinawag ng Panginoon? Taga-upo lang ba talaga ako? Taga-butas ng silya? Ilang bangko na ba ang nasira mo? Ha? Dahil sa ang timbang mo ay tumataas. Hallelujah. Kaya nga, nilagay na po namin yan na lamesa. Alam niyo po ba yung purpose ng lamesa? Hindi po yan para sa pagkain lang. Amen. Ang purpose po ng lamesa, tulong po yan para gumaan po yung inyong timbang. Kasi pag nakapatong po yung mga kamay ninyo dyan sa lamesa, yung timbang po, nababawasan yung timbang sa bangko. Pero kung lahat nasa bangko, mabigat sa bangko. Kaya paminsan-minsan, sandal-sandal din pag may time. Pag alam ninyo, nabibigatan na si Panginoon, sandal mo natin konti. Para mabawas-bawasan. Amen? Yan po yung purpose ng lamesa. Hallelujah? And mag-diet-diet din sometimes. Hallelujah. Ako nga, pag nagtitimbang ko, 72 na. Tapos pag nakita ko, 75 na, magbawas ng kanin. Hallelujah! Amen. Kasi alam niyo po yung bangko natin, pang 35 kilos lang. Kasi nakita ko po sa Facebook, sinisira nila, nabalita mo na sa TV, di ba? Sinisira yung mga bangko na low quality. Sabi ko, Lord, parang sa church namin, low quality. Kaya kailangan 35 kilos lang po ang timbang mo ninyo. Hallelujah. Kaya kapag binoble niyo po yung bangko, kung 70 kilos po kayo, dapat doble. Okay? Doble po yung bangko ninyo. Alam niyo na, kung 100 kilos po kayo, dapat tatlo. Okay? Alam niyo na. Okay? So, bawas-bawas din ang timbang. Amen? Kaya kung halimbawa po, lalo na kung inaantok na po kayo, mas mabigat po kayo. Kasi lahat ng pwersa nandyan. Ephesians chapter 4, verse 32. Epeso 4:32, sabay-sabay. At magmagandang loob kayo sa isa't isa, mga mahabagi, na mga patawaran kayo sa isa't isa, gaya naman ng pagpapatawad sa inyo ng Diyos kay Kristo. Church, remember, yung buhay po natin, pinatawad tayo ni Kristo, which means we are not worthy. Hindi tayo talaga karapat-dapat sa harapan ng Panginoon. We are unworthy of Him. Pero pinatawad tayo ng Panginoon. That's why the Lord Jesus Christ said, you need to do also. Kaya di ba sabi ng Panginoon, walang alipin na hihigit sa Kanyang Panginoon. That's why when the Lord Jesus Christ in Luke chapter 17 also, sa Lucas chapter 17, di ba, the Lord Jesus Christ made all His servants, all His apostles to be washed upon their feet. Hinugasan ang kanilang mga paa. At ang sabi ng Panginoon, kung paano hinugasan ko kayo, maghugasan din kayo. Sapagkat naparito ako hindi para maging Panginoon, kundi para maging isang alipin. Hallelujah. Amen. That is in Luke chapter 12, Luke 12:35 to 38. Di ba ba? Yan yung sinabi ng Panginoon sa kanyang mga alagahan. I have come not to be served, but I have come to serve. Amen. Tayo rin. Sabihin nga po natin ngayon, ako'y naparito
O, hindi tayo sabay-sabay. Ako'y naparito para maglingkod, hindi paglingkuran. Isa pa po, ako'y naparito para maglingkod, hindi paglingkuran. Amen? Alam nyo na, walang sino man sa atin dito ang pinaglilingkuran. Lahat tayo ay naglilingkod. That's why we need to rise up. Rise up. Kailangan nating ihingi ng kapatawaran. Lahat ng bagay na nagawa natin. Because we are unworthy servant of God. Hindi tayo karapat-dapat na servant ng Panginoon. Nasa mahabang panahon, ang gusto natin tayo yung pinaglilingkuran, imbis na tayong naglilingkod sa Panginoon. Church, today, in our worship service, we have seen our relationship between the master and the servant. Ano man ang kalalagayan natin, we are still the servant of the Lord. Meron ng mga tao na nasa ating ilalim. Nakakahanga yung isang centurion na sinabi niya sa kanyang, Lord, I am not worthy to be ministered by my Lord. Hindi mo na kailangan pumunta sa bahay ko. Kasi alam ko na yung kalagayan mo, meron din akong alipin. Nakapag sinabi kong pumunta ka raw, pumunta siya. Pag sinabi kong pumarito ka, pumaparito siya. Sabihin mo lang, gagawin mo. Today, church, yan ang hinahangad ng Panginoon sa atin. Burahin natin. We stoop down from our position and learn how to humble yourself before the Lord. Sabihin natin, Lord, ako isang walang kabuluhang alipin. Gagawin ko ang aking katungkulan bilang isang alipin. Kailangan natin bumaba. Kasi kung mananatili tayo doon sa taas, hindi tayo makakapaglingkod sa harapan ng Panginoon. Ang kailangan ng Panginoon, yung mapagpakumbaba. And this time, lahat ng gusto magpakumbaba sa harapan ng Panginoon, hinihiling ko na ikaw ay tumayo. Dahil gusto mong maglingkod sa Diyos, you ask the Lord to increase your faith, na yung pananampalataya ay palaguin ng Panginoon. At ikaw makasunod at magawa mo ang lahat ng bagay ay pinapagawa at ipagagawa ng Panginoon sa iyong buhay. Kung sa mga nakalipas na panahon, maaaring meron tayong pagrereklamo, meron tayong mga pag-aalilangang sumunod at gawin ang lahat ng ipinag-uutos ng Panginoon. This time, Lord, forgive me because I am an unworthy servant. I need to do my part as a servant. Gagawin ko yung aking katungkulan bilang isang servant. Gagawin ko kung ano yung inahangad mo sa akin. Gagawin ko kung ano yung ninanais mo sa akin. Church, ang nais ko po, ang nais ng Panginoon sa ating buhay, let us really be humble before the Lord. Remember, we have one master. Even though you are a master of your servants here on earth, but we are still a servant of the master of all, and that is the Lord. Sa umagang ito, bago tayo manalangin, I want you to sing this song. Pag-ising sa umaga, hayaan po natin na pagbangon natin sa umaga, maramdaman natin na meron tayong nais paglingkuran, meron tayong nais awitan, meron tayong nais sambahin sa ating mga buhay. And that is our Lord. Aawitan natin siya dahil siya ang ating Diyos. Na kahit na anong iutos siya sa atin, we will remember that He is our Master. Awitin nito ng buong puso. Hallelujah. Pag-ising sa umaga, naaalala, nasasabi ang puso ko na makapiling ka. Amen. Umawi, sumasamba, sumasaya sa'yo, naghihintay ng
church. All the hearts. Pag-isip sa umaga, naaalala ka, nasasabi. Hallelujah! Oh, the servant of the Lord! Naghihintay ng pag-uusap mo.
Father God, patawad sa lahat ng mga kalabisan. Patawad, O Diyos, sapagkat hindi namin naunawaan ang iyong mga salita. Even the simple words, sometimes, we neglect, we ignored everything, O God. But thank you, Lord, for explaining everything. Salamat mo sa umagang ito sapagkat nilinaw mo ang puso namin na bubulumihanan. Napakalayo pa namin sa isang puso ng isang alipin. Napakalayo pa namin, O Diyos. Pero salamat sapagkat maaari na namin umpisahan ngayon ang lahat ng mga pagkukulang namin. Maaari na namin itama ang lahat, Panginoong Diyos, sapagkat Ikaw ang nagtuturo sa amin. Father God, today is a special day, O Lord, because we will be, Father God, one in your body and in your blood. As we partake, O Lord God, kaya mo, Ama, na maging kalakasan namin ang sumunod at gumawa bilang bahagi ng iyong katawan. Panginoong Diyos, anuman ang naging kahinaan namin, anuman ang mga bahagi na pagkukulang namin, mapunuan namin ito at maganap sa pangalan po ng aming Panginoon Jesus. Amen. You may all be seated.
Tayo ay manalangin, manalangin Diyos. Maraming salamat po sa iyong kabutihan at sa iyong katapatan. Salamat po, Ama, sa tunay na napatuloy namin. Ikaw ay Diyos na dakila at mabuti. Sa lahat ng bagay, hindi ka nagpapaya sa amin. Salamat po, Ama, sa iyong katawan, sa iyong dugo, at patuloy kami naging isa sa iyong katawan. At naniniwala po kami magaganap namin ang lahat ng aming mga tungkulan bilang iyong alipin. Ito po namin dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Palapakan po natin ang ating Diyos sa kawan. Let us proceed now to give our special offering para po sa ating missions and all our ministries sa church. All stand now. Pinupunin sinasamba. Pinupunin sinasamba. Nakilang Diyos at Panginoon. Tunay na ikaw walang katulad. O tunay na sa ating ay nagmamahal. Together, Lord's Prayer. Ama namin nasa langit, sambahin nawa ang pangalan mo. Ikaw nawa ang maghari sa amin. Sundin nawa ang iyong kalooban dito sa lupa tulad ng sa langit. Bigyan mo kami ng pagkain kailangan namin sa araw na ito at patawarin mo po kami sa aming mga kasalanan tulad ng aming pagpapatawad sa mga nagkakasala sa amin at huwag mo kami iharap sa mahigpit na pagsubok, kundi ilayo mo po kami sa masama sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. God bless you. God bless you.
Sis Andrea